Masagana ang Pasko ngayon ng maraming tagabansang Espanya. Nananalo sa taunang Christmas Lotto doon. Ang premyo po ay hanggang 3 milyong euro o mahigit 1.5 bilyong piso. At hindi lang iisa ang nanalo sa kada kategorya ng premyo dahil may halos 200 kopya ang tiket na pare-pareho ang kombinasyon. Kaya ang kabuuang pinamigay ng gobyerno ay aabot sa mahigit 2 bilyong euro o mahigit 130 bilyong piso. Noong taong 1812 pa nagsimula ang Christmas Lotto na tinaguriang El Gordo o The Fat One. Tumayo sa Payatas, Quezon City ang Department of Health para isulong ang kampanya kontra paputok. Nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki. Alam mo Mel, nagpaputok ang Department of Health sa kampanya nito kontra paputok. Ito ang bagong strategiya ng Department of Health dahil hindi pa rin naman daw mapigilan ang pagtaas ng bilang ng mga naaaksidente dahil sa mga paputok. Hinihikayat ng DOH ang publiko na magsagawa ng communal firework. Tulad nitong firework display ngayong gabi, sana raw ay mag-ambag-ambag ang isang komunidad para bumili ng paputok sa halip na magkanya-kanya. Ang hirap daw kasing kontrahin ng tradisyong magpaputok para mawala ang mga masasamang espiritu. Sa communal firework, may paputok na baka sakaling bumaba pa ang bilang ng mga naaaksidente. Ang problema sa lakas ng mga paputok, naulan na ng abo ang ilan sa mga nanonood. May mga susunding guideline, Mel. Dapat gawin ito sa isang open space na may luwang na 100 square meters, malambot ang lupa, 25 meters ang pagitan ng firing area at mga manonood, walang overhead obstruction at ang pinaka-importante ay eksperto lang ang hahawak ng mga paputok. We go beyond the, we go a little bit innovative. We go outside the box. Kaya ito naisip namin ng DOH na we can start with this kind of display of fireworks. Kasi sa ibang countries po naman, every year nagpapaputok yung mga yan, nagpapa-fireworks, pero wala tayong nakikita na aksidente. Hindi inaabot ng libo-libo gaya dito sa atin. Sa mga nanay at tatay naman, Mel, ay may pakiusap din sa kanila ang DOH. Bantayan daw nila ang kanilang mga anak at yaking hindi sila magpapaputok. Dumating nga sa programang ito para umapela rin sa publiko sina Congresswoman Lucy Torres at ang asawa niyang si Richard Gomez. Alam niyo po kasi tumataas na daw ang bilang ng mga batang nabibiktima. Sa loob nga lang daw po ng 3 araw mula December 21 hanggang 23, 6 na bata ang nabiktima. Lahat ay dahil sa pikulo. Kaya ang linya ng DOH, ilayo sa disgrasya ang mga bata, dapat walang batang magpapaputok. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Kabilang sa top 10 soccer stories of 2010 ng Sports Illustrated ang panalo ng Philippine Azkals kontra sa Vietnam sa Suzuki Cup. Nasa ika-10 pwesto ang tagumpay na ito ng Azkals. Tinawag ito ng columnist na si Georgina Turner na biggest upset sa buong kasaysayan ng Suzuki Cup, ang pinaka-prestigyosong football tournament sa Southeast Asia. Isa sa pinakamalakas na koponan sa torneo ang Vietnam, bukod pa sa pagiging defending champion. Pero tinalo sila ng Pilipinas na ika-151 sa world ranking sa score na 2-0. Marami ang nagulantang sa pagkapanalo ng Pilipinas na maski ang coach ng Vietnam ay tumangging makipagkamay sa coach ng Azkals. Nakapasok hanggang sa semifinals ng Suzuki Cup ang Azkals na naging instant celebrity na rin. Pinayagan ng Makati Regional Trial Court na makapagpiyansa ang isa sa mga lider ng Magdalo na si Captain Nicanor Faeldon. 100,000 piso ang itinakdang piyansa pero wala pa raw sapat na pera si Faeldon kaya hindi pa siya makakalaya. Nag-ambag-ambag na raw ang ilang kaibigan ni Faeldon pero hindi pa rin ito sapat. Umaasa si Faeldon na makakalaya siya matapos ang Pasko. Si Faeldon ay kasama noon ni Senador Antonio Trillanes IV sa tinaguriang Oakwood Mutiny noong 2003. Ilang beses siyang nakatakas at sumuko lang nitong Hulyo sa pag-asang makakakuha ng katarungan sa ilalim ng bagong administrasyon. Sabi nga po ang Pasko daw ay para sa mga bata, mga nakakaginhawa man sa buhay at kahit doon sa mga ikangay walang-wala.
nakatutok si Cesar Apolinario. Assist na lang po natin ang ating mga bata para... Karamihan sa 300 estudyante ng Payatas C Elementary School na dumalo sa Christmas party nakatsinelas at nakapambahay lang. Yung iba, lumang damit ang suot. Sira-sira yung damit mo. Ba't yan ang sinuot mo? Sira-sira. Wala ka na bang damit? Wala po. Wala kang damit? Papa. Bakit? Hindi po kami, yung ano po ba, yung pumunta kami po kay Lola, hindi po nabigyan si mama ng pera. Kabilang si Arwin sa 300 estudyanteng tinatawag na indigent o yung pinakamahirap sa kanilang eskwelahan. Pero di bali na anyang luma o sira-sira ang kanyang damit. Ang importante raw, maramdaman niya ang diwa ng Pasko kasama ang mga kapwa-batang nangangarap na maging masaya ngayong Pasko. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ng mga bata sa mga palaro. Katapos, binigyan sila ng sari-saring laruan, pagkain, damit, at mga gamit na pambata mula sa mga pribadong kumpanya at individual. Kakaibang Christmas party rin ang dinaluhan ng mga estudyante ng Precious Learning School sa Batasan Hills, Quezon City. Pasiklaban naman dito ang mga bata sa kanilang suot. Lahat bago ang damit at sapatos. Dito ka-join ng mga magulang sa programa. Maya-maya lang lumabas ang surprise guest ng mga bata, si Santa Claus na medyo pumaya. At dahil hindi nawawala ang gift-giving, mismong si Santa na ang namigay ng regalo sa mga bata. Pero ang mga magulang mismo ang bumili at nagbalot ng mga ito para sa kani-kanilang mga anak. Nasaan si Michael? Oh, Michael! Tsaka labas mo yung gift mo! Wow! Oh, happy ka ba? Happy ka? Apa! Parang hindi kita sa mukha mong happy ka. Ayaw. Kasi walang ipin. Ito yung matagal niya nire-request sa akin. Sinasabi, hindi ko lang sinabi sa kanya na ito yung bibigay. Ngayong Christmas. Wow. Kasi kinukulit niya na ako eh. Iba't iba man ang pamamaraan natin ng pamimigay ng regalo, mura man o mahal ang mga ito, ang importante, taos-puso ang pagbibigay ng regalo. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Abangan! Marian Rivera nakipag-showdown sa pag-shembot. Wedding reception ni na Ogie at Regine na puno ng kantahan. At mga bata sa Boys Town pinasaya ng GMA News. Huwag bibitiw dito sa 24 oras.